Ay, 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 ay. Oh Lord, oh Lord. Ay, 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 ay. Shout out kay Del Dolores, Scapo, Ided Garks, Jemsen Betrolo, Mark Steven Pascual. Ang karugtong ng nakaraan, sa manor ng pamilya ng Hua sa Qiao County. Umaga, habang maririnig ang hagat-git ng bata na anak ng ating bida. Tuwang-tuwa ito habang inihahagis-hagis ng ating bida. Nakaupo si Sian, sa tabi ng lamesa, at nakatawa nitong sinabi, "Ang saya mo yata ngayon." Inikot-ikot ng ating bida ang kanyang anak, at sinabi, "Siyempre ako pa." Ang nakatatandang kapatid ko ay maswerte rin dahil nagkaroon din siya ng malusog at mataba na anak na lalaki. Sabay pupog sa pisngi ng kanyang anak, sabay sinabi, ang bango ng aking bunso." Sinabi ni Sian, "Mukhang hindi ka man lang nadismaya." Nagpatuloy sa paglalaro sa kanyang anak ang ating bida, matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, na talaga naman ang masasayang araw, na sana ay magpatuloy lang ang mga ganitong araw. Mula sa labas, tumawag ang kanilang lingkod, at sinabi, "Master, mayroon po kayong bisita." Agad napatingin ang ating bida sa direksyon ng pintuan at sinabi, "Bisita ba kamo? Papasukin mo na sila." Pumasok ang bisitang lalaki, at sinabi, paumanhin sa biglaang kong pagbisita ng walang paunang abiso. Bahagyang nagtaka ang mag-asawa, yumuko ito, at sinabi, "Naging maayos ka ba?" Agad tinawag ito sa pangalan ng ating bida, at sinabi, "Zio." Bahagyang ngumiti ang ating bida at bahagyang lumapit habang karga ang kanyang anak, sabay sinabi, "Yung timpla ng mukha mo, parang sinasabing hindi ito isang masayang pagbisita." Natigilan si Zio, at sinabi, "Nais ni Yuan Shu, na magpasuri kay Huatuo." Bahagyang nagtaka ang ating bida sabay sinabi, "Yuan Shu, baka mo?" Matapos ay tumawa ito at muling sinabi, "Gayon ba, sige, pakisabi mo sa kanya na pumunta siya dito." Sinabi ni Zio, ngunit, ang nais niya, na ikaw ang pumunta mismo sa kanya. Nakatawa na sinabi ng ating bida, "Sige, hindi na lang ako pupunta, ano ako baliw?" Sinabi ni Zio, "Hindi ko talaga ninais na malagay ako sa ganitong kahirap na sitwasyon, ngunit dahil alam niya kung gaano kakitid ang isip at kagaspangan ng lalaking yon, sigurado akong ipagmamalaki niya yung sayo." Agad na tinalikuran ng ating bida si Zio, sabay sinabi, "Ayos lang, kung ikakamatay niya ang paggagamot, edi, kalad ka rin niya ang sarili niya rito ng mag-isa, kung hindi naman siya naging magagalitin ng ilang araw ay makakalimutan din niya ang lahat." Tila naman nagtaka si Zio, sa inasal ng ating bida, sabay sinabi, "Teka lang." Sinabi naman ng ating bida, hindi natuloy ang plano niyang atakihin ang Zusho, kaya naglalabas na lang siya ng sama ng loob. "Kung tatanggi ako sa pagpunta sa kanya, mag-aalab lang siya ng ilang araw tapos malalampasan niya yun, at kailangan ko pa rin tapusin. Ako na ang nag-aalok na dalhin siya dito." Nag-alanganin na sinabi ni Zio, "Paano ka nakakasiguro tungkol sa bagay na ito?" Ibinigay ng ating bida ang kanyang anak sa kondongan ni Sian, sabay ngumiti at muling sinabi, "Ang isang lalaking na may malaking ego, ay mas matindi ang kasakiman, at kung papipiliin mo siya sa dalawa, lagi niyang makukuha ang kasakiman. Hindi magtatagal tiyak na magsisimula siyang mag-ipon muli ng mga hukbo para salakayin muli ang Zusho, at malamang makakalimutan niya na tumanggi pa akong makipagkita sa kanya. Kaya huwag mo na akong alalahanin pa at simulan mo nang isipin kung paano mababawasan ang mga pinsala sa Zusho." Natitigilan na napatingin si Zio, maya-maya ay ngumiti ito at sinabi, "Magkakaroon ka ba ng pagkakataon na kumuha ng bagong disipulo? Hindi para sa medisina, kundi para sa tagapayo." Lumukat ang mukha ng ating bida, sabay sinabi, "Huwag kang ang magpatawad dyan, sa tingin mo ba ako si Master Shuijing?" Tumawa si Zio, at sinabi, "Sa totoo lang, mas nais ko pa na maging kakampi kita, ang isipin ko palang nakalabanin kita ay nakakatakot na, bilang isang stratehiya ng kaaway." Inis na tumingin ang ating bida, sabay sinabi, "Paano naman ako naging stratehiya?" Sabay itinaas ni Zio ang kanyang hintuturo, at nakatawa na sinabi, "Kung hindi naman masyadong mahirap,
Maaari ba akong humingi ng tulong sa susunod na taon? Sabay itinulak palabas ng ating bida si Zio, at inis na sinabi, natulungan na kita minsan, kaya tama na. Ayusin mo na nga ang sitwasyon ng Zusho at Kongmin, at abala ako sa paglalaro kasama ng anak ko. Sinabi ni Zio, hindi dahilan yan sa anak mo, isa pa hindi ko naman sinasabi kung tungkol saan yon, kaya paano mo nalaman na tungkol yon sa Zusho? Bahagyang pasiga na sinabi ng ating bida, kung hindi mo maintindihan yan, hindi ka tao, isa kang oso, lumabas ka na nga. Nang makalabas na ito, lumingon si Zio, sa ating bida at ngumiti, sabay sinabi, salamat sa'yo, aalis ako ng may malaking bigat na nabawas sa puso ko. Sinabi ng ating bida, ikaw mismo ang naglagay at ikaw rin mismo ang magbabawas, gawin mo ang nais mo. Namilog ang mata ni Zio, sabay taas muli ng hintuturo ng nakangiti na sinabi, may iba ka pa bang nais sabihin? Isang malaking payo na lang ay perpekto na, kumunat ang kilay ng ating bida sa inis, sabay sinabi, huwag mong ipilit ang swerte mo, at hindi naman ganyan klase ang karakter mo dati. At alagaan mong mabuti si Beifo, at kung hindi niya mapigilan ang galit niya, mamamatay siyang bata. Sabay pasok sa kanyang isipan si Zhogliang, seryoso ito na may hawak na espada ang magkabilang kamay, na tila ba mula ito sa pakikipaglaban. Muling sinabi ng ating bida, at kapag nasobrahang ng kumpiyansa ay nagiging dahilan ito ng iyong pagiging pabaya, at yun na ang katapusan. Yumuko si Zio, upang magpaalam at sinabi, ang mahahalagang salita na sinabi mo ay isa sa puso ko, matapos ay umalis na ito. Nakatingin ang ating bida habang ito ay papalayo. Matapos ay sinabi sa kanyang sarili, wala itong may dudulot na mabuti kung isa sa puso mo lamang ang mga ito. Ikawalo ng buwan ng Xingping, ikalawang tao, 195 si, sa palasyo ni Yuan Shu. Nagdikit ang mga ngipin ni Yuan Shu sa inis, sabay sinabi, ano, tumanggi siyang ipatawag ko dito sa bahay. Note, labis na nagalit si Yuan Shu, nang hindi sumipot si Huatuo. Muling sinabi ni Yuan Shu, sa bagay, ano nga ba ang nalalaman ng isang hamak na manggagamot tungkol sa problema ko? Kusang gagaling ang sakit na ito kapag napasa kamay ko na ang Zusho, kaya hindi na kailangan pa. Nakayuko na nagtataka si Zio, sabay sinabi sa kanyang isipan, ang bilis naman niyang binaliwala iyon. Pinalambot siya ng dati niyang kayabangan, sa parehong taon, ika-10 buwan, pinalawak ni Sun Si, ang kanyang impluwensya sa buong Jiandong. Patuloy na nakikipaglaban si Sun Si, at patuloy itong hinahamak ni Yuan Shu. Sa kaparehong taon, ika-12 ng buwan, sa pag-ulan ng nyebe. Lumilipas ang mga taon ng ating bida na walang anumang naging malaking digmaan. Nakaupo ang ating bida sa papag sa labas, nakangiti ito habang ang kanyang kamay ay nakasahod sa bumabagsak na nyebe. Sabay sinabi, malapit na bang matapos ang taon? Sabay itinaas ang kanyang mga kamay na tila ba nag-inat, at muling sinabi sa kanyang isipan, maayos na ang mga uri ng pasyente, kaya wala na rin ang panganib na halos patayin ko ang sarili ko sa trabaho. Yun nga lang, medyo nakababagot, dahil sa libreng oras ko, kaya medyo nangangalay ang ibabang bahagi ko. Pinagdikit nito ang dalawang palad habang nakaunat, pumikit ito at sumamyo ng lamig sa paligid, at muling sinabi sa kanyang isipan, Nakov, sige na nga, ang pagiging nakababagot ay mas mainam kaysa sa paglalakad sa mga larangan ng digmaan at mga pakikibaka ng pampolitika. Matapos ay sinabi, kahit wala itong kausap, sabi nga nila, ang walang ginagawa sa mga health clinic o sa fire station, ay nangangahulugan ba ng panahon ng kapayapaan? Tama naman yun, di ba? Ngunit agad nagulat ito nang lumapit si Cao Cao, sa kanyang likuran, nang hindi niya ito namalayan, nakangisi ito at sabay sinabi nito sa ating bida, ano bang klase mga tanggapan ang mga yon? Ang health ba na tinutukoy mo ay kalusugan na may karakter para sa protekta? Parang koanihan ng medisina ba ang mga yon? At wala ako ideya kung ano ang ibig sabihin ng fire, pag-iwas ba ito? Napasigaw sa gulat ang ating bida, sabay sinabi, seryoso ka ba? Agad tumayo ang ating bida humakbang ito paakyat ng ilang baitang na hagdan ng papasok sa loob ng bahay, at sinabi, tumigil ka nga sa pakikipagtitigan sa mga mata ko, at pumasok ka na lang. Nagtataka na sinabi ni Cao Cao, kung gayon, paumanhin sa panghihimasok ko. Lumipas ng ilang sandali,
sa loob habang magkaharap ang dalawa habang pinagsasaluhan ang mainit na tsaa. Lumagok si Cao Cao, at sinabi, napakasarap ng tsaa na ito. Sinabi ng ating bida, kapatid, iyan ang tsaa na iniregalo mo sa akin. Sinabi ni Cao Cao, ito ba? Inubos nito ang laman ng tasa, at inilapag sa lamesa, at sinabi, sa wakas ay natapos ko na rin ang ilang mga bagay, kaya nakahanap ako ng sandaling oras upang dumaan dito. Sinabi ng ating bida, naibukod mo na ba ang ilang mga bagay? Sabay pumasok sa kanilang isipan, ang huling sinabi ng kanyang ama, bago itong lumisan, kahit wala akong paraan upang mabayaran ka, pakibahagi naman ang mga ari-arian ko sa Qiao County sa mga pamilya ng mga namatay. At kayamanan lamang ang meron ako, kaya't huwag mong isipin na kulang ito sa maayos na paggalang. Bahagyang yumuko si Cao Cao, nang maalala ang ama, at sinabing, iniwan sa atin ni ama ang mga salitang iyon. At sa wakas matapos ko na ang pamamahagi ng mga ari-arian sa lahat ng mga naulilang pamilya. Napatingin ang ating bida kay Cao Cao, sabay sinabi, ganoon ba? Pinagsalikop ni Cao Cao, ang dalawang kamay sa tasa ng tsaa, at sumalamin ang mukha niya sa tsaa, at bahagyang tumawa, at sinabi, sa lahat ng araw ngayon. Parang gusto ko sanang uminom, ngunit parang magsusuka din naman ako, kung iinom talaga ako. Sa ngayon ay talagang nagpapasalamat ako para sa tsaa. Ngumiti ang ating bida at sinalinan muli ng tsaa ang tasa ni Cao Cao, at sinabi, marami ka na rin pinagdaanan. Inangat ni Cao Cao ang kanyang tasa, sabay sinabi, salamat. Matapos ay uminom ito, maya-maya ay tila ba may naaalala, itinaas ni Cao Cao ang hintuturo, na tila ba tinuturo ang kanyang ulo, at sinabi, naku, siya nga pala. Parang lumalala ang sakit ng ulo ko nitong mga nakaraan araw. Agad na palakas ng boses ang ating bida, sabay sinabi, dapat ay sinabi mo kaagad. Tumayo ito at sabay itinuro ang kama, para sa mga pasyente, at sinabi, ngayon ay, humiga ka na dito ngayon din. Napatingin si Cao Cao, sa kama, at sinabi, matagal na rin mula nung huli akong nagpasuri ng maayos. Matapos ay nahiga na ito, pumwesto naman ang ating bida, sa ulunan nito, at sinabi sa kanyang isipan, sana ay malinaw na sakit ng ulo lang ito. Pinairal nito ang kanyang clairvoyance, lumiwanag ang mata nito, matapos ay sinabi kay Cao Cao, pakiramdam mo ba ay nahihilo ka? Tulad noong nakaraan, yun bang pakiramdam mo na umiikot, na parang may batong kumalas sa tenga mo? Napapikit na sinabi ni Cao Cao, wala akong naramdaman na pagkahilo, ayos lang. Tumagos ang kanyang X-ray vision sa ulo ni Cao Cao, nang makita niya ito, ay sinabi sa kanyang isipan, wala namang kakaiba sa mga daanan ng dugo, ito na lang ang limitasyon ng kaya kong suriin gamit ang aking X-ray vision. At sinabi sa kanyang isipan, kahit papaano ang tsansa ng isang sanhi na may kaugnayan sa stroke, ay mababa naman ang bagay na iyon. Matapos ay bahagyang diniinan nito ang pulso, at muling sinabi, sabihin mo sa akin, kung ano ang nararamdaman mong masakit. Sinabi ni Cao Cao, ito ay kadalasan na nasa gilid ng aking ulo, minsan ito ay isang matinding sakit na parang tinutusok ng karayom, at sa ibang pagkakataon naman, ito ay isang matigas at mabigat na uri ng sakit, na parang may humihila sa tali. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, ang mga sintomas nito ay parang nasa aklat, at iniisip ko kung ang sanhi nito ay nasa aklat din kaya. Note, stress, tensyon ng kalamnan, kakulangan ng tulog, masamang posture o pagkakaroon ng paninigas ng leeg, pagbabago ng panahon, mga ilang pagkain at iba pa. At sa karamihan ng mga kaso, ang eksaktong sanhi ay hindi alam, at kapag natukoy ang sanhi, kadalasan ito ay senyales ng mas malubhang kondisyon, halimbawa, tumor sa utak, pagdurugo ng utak, at cerebral infarction. Sinabi ni Cao Cao, mas lumalala talaga ito kapag stressed ako, agad na pangiwi sa sakit si Cao Cao, nang maramdaman nito ang kanyang ulo, na parang tinutusok ng libo-libong karayom. Napasigaw ito sa sobrang sakit matapos ay napahawak ito sa magkabila niyang ulo, sabay bumaluktot ang katawan sa sobrang sakit nito. Natigagal ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, ganito bakat hindi ang sakit? Mas masakit pala ang nararamdaman niya kaysa sa inaakala ko. Agad kumuha ang ating bida ng karayom, banayad na tinusok ito sa gilid ng leeg ni Cao Cao, matapos ay sumunod nito ang ibabaw ng kamay,
Sabay sinabi sa kanyang isipan, dahil hindi ko alam ang sanhi, gagamutin ko na lang ang mga pinakakaraniwan na acupuncture points. Matapos ay nilagyan niya ng benda ang ulo ni Cao Cao. Note, sa matinding migraine, ang pagbalot ng benda ng mahigpit sa ulo ay maaaring magbalans sa kaliwa at kanang bahagi ng bungo. Ngunit ang klasikong imahe ng pagtatali ng tela sa ulo sa mga makasaysayang drama ay maaaring siyentipikong batayan. Muli ay natigilan ng ating bida, matinding pag-ungol ang maririnig kay Cao Cao, pawisan nito na tila bahirap at habol ang hininga nito. Ilang sandali pa ay kumalma ito, maya-maya pa ay agad na bumangon ito, at sinabi, medyo mas maayos na ako ngayon. Agad nagtaka ang ating bida, napatingin ito kay Cao Cao, nang mapansin nito ang kakaibang itsura ng mukha nito, nakangisi na tila babaliw, matapos ay humalakhak ito, na tila ba may naririnig ito sa kanyang isipan, na sinabi, ang mga biyaya ng pagkakaroon ng pinakamahusay na manggagamot sa bansa bilang iyong nakababatang kapatid, hahaha. Agad bumangon si Cao Cao, sa pagkakahiga, napatingin na natitigilan ang ating bida nang mapansin nito ang pag-iiba ng itsura ni Cao Cao, humalakhak ito na tila ba isang baliw, at tila ba naririnig sa kanyang isipan, gaya ng inaasahan, isang biyaya ang pagkakaroon ng pinakamahusay na manggagamot sa bansa, bilang aking nakababatang kapatid, hahaha. Nagtataka na sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, nagbago na ng tuluyan ang aura niya. Ano ba itong nararamdaman ko, balak ba niyang pumatay? Nakangisi na tumingin si Cao Cao sa kanyang palad, at sinabi, hindi ko pa ito naramdaman ang ganito dati, at parang ang natitirang sakit ay nagpapatala sa aking pandama, hindi ito kapanipaniwala. Sabay nagdikit ang ngipin ng ating bida, tumawa si Cao Cao, at muling sinabi, isa din ba ito na uri ng pamamaraan mo, napakahusay? Itinaas ng ating bida ang dalawang palad, matapos ay malakas na pinagdikit nito sa harapan mismo ng mukha ni Cao Cao, na naglikha ng malakas na tunog na ikinagising ni Cao Cao na tila ba kinain ng kanyang kaisipan. Agad na tauhan si Cao Cao, matapos ay tumingin sa ating bida na natitigilan. Napatingin din ang ating bida na natitigilan, matapos ay sabay sinabi, nakabalik ka na ba sa wisyo mo ngayon? Namilog ang mata ni Cao Cao, na tila ba nagtataka pa ito, at sinabi, Wanwa, ikaw ba yan? Maya-maya ay iniunat ang dalawang braso na sinabayan ng pag-inat, pumikit ito na tila ba inis pang sinabi, tapos na ba ang paggamot mo sa akin, bakit? Hindi ko man lang naramdaman na tinusok mo ako ng karayom. Natitigilan na napatingin ang ating bida, maya-maya ay tumawa ito, sabay sabi, natutuwa lang ako na ayos ka na. Ngumiti si Cao Cao, at sinabi, kung ang banal na manggagamot ng kaharian ang gumagamot, syempre gagaling ako. Napakagat ng labi ang ating bida, bahagyang pinagpawisan nito sabay sinabi sa kanyang isipan, hindi siya, okay. Matapos ay pinagmasdan niya ito, habang nakatawa. At muling sinabi sa kanyang isipan, hindi ko pa rin lubos maisip kung ano ang sakit na ito. Lumipas ng ilang sandali, mula sa labas ng bakuran, nakayuko ang ating bida habang kumaway si Cao Cao, bago ito umalis. Pinagmasdan nito ng ating bida habang ito ay papalayo, sabay sinabi sa kanyang isipan, parang may kakaiba, sabay pasok sa kanyang isipan ang nakangisi na mukha ni Cao Cao, na tila wala ito sa katinoan. At muling sinabi sa kanyang isipan, ang kanyang personalidad ay tuluyan nagbago kanina lang, at napakalakas ng intensyon niyang pumatay, kaya halos manginig ang katawan ko. At nang matauhan siya, tila nawala siya sa kanyang sarili. Marahil ay ito ay TGAA, o Transient Global Amnesia, ngunit ngayon lang ako nakakita ng kaso na wala pang isang minuto na nawala ito sa kanyang sarili. Note, ang Transient Global Amnesia, kadalasan tinatawag na short-term o transient amnesia, katulad ng kawalan ng alaala, pagkatapos ng labis na pag-inom, ang memorya ng isang oras hanggang sa hindi hihigit sa ilang araw, ang pinakakaraniwan ay ang pagkawala ng memorya ng isang oras sa loob ng 6 na oras, sa paligid ng kanyang alaala, bigla itong tumatama sa mga taong gumagana ng normal, pagkatapos ay kusa itong bumubuti ito sa loob ng maikling panahon. Hindi, kung ang sakit ng kanyang ulo, mas may katuturan na ito ay talagang TGA, o Transient Global Amnesia. At ang Dissociative Identity Disorder ay isang bagay para sa psychiatry at malayo yun sa aking larangan. Note, ang pinakakaraniwan na sintomas nito ay ang maliit na stroke sa hippocampus,
ngunit kahit walang nakikita pinsala doon, maaari itong may ugnay sa mga epilepsy, seizure o migraine. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at kung wala sa mga iyon, baka isa lang itong maikling yugto ng kalituhan. Matapos ay muling tinapunan ng tingin ang papalayong si Cao Cao, na sakay ng kanyang kabayo kasunod nito ang ilang kawal. Matapos ay napahawak ito sa kanyang ulo, na tila ba, nahihirapan sa paglutas ng sakit na nakita niya kay Cao Cao. Sa Yanzhou, sa Shanyang Commandery, sa Chani County sa Yanzhou, pamumuno ng administratibo. Ginugol ng ating bida ang 10 araw sa pagsusuri kay Cao Cao. Subalit hindi nito kayang pangalanan ang sakit ni Cao Cao. Matapos pairalin ng ating bida ang kanyang clairvoyance, tumingin si Cao Cao, sabay turo sa sentido at sinabi sa ating bida, "Mula nung huling ginamot mo ako, pakiramdam ko napaka-presko ng utak ko." At dahil walang nakikitang sintomas ang ating bida, mas lalong nalito ito. Sinabi ng ating bida, "Kung sakali na sumakit ang iyong ulo, kailangan mong inumin ang mga gamot na ibinibigay ko sa iyo." Tumugon si Cao Cao, at sabay sinabi, Oo, yun bang puno ng elm nga ba yun?" Tila ba napiken ang ating bida at inis na pasigaw nitong sinabi kay Cao Cao, "Balat ng willow, ang willow." Na ibinabad ng mabuti ang balat nito at ihalo ito sa luya at pulot. Note, ang balat ng willow ay naglalaman ng salicin, isang precursor ng acetyl salicylic acid, o aspirin. Agad na tumawa si Cao Cao, sabay sinabi, "Haha, alam ko buwisit ka. Naaalala ko pa nga na sinabihan mo akong huwag kumain ng lotus dahil baka maging pabigat yan mula sa itaas." Itinaas ng ating bida ang kanyang hintuturo, na tila ba isang ama na pinagsasabihan ng anak na pasaway, at inis na sinabi, "Bawasan ang pag-inom ng alak, at iwasan ang sobrang maalat na pagkain, at lumayo ka sa mga mamantikang putahe. Huwag kang humiga kaagad pagkatapos mong kumain, at isa pang huwag mong ibuhos ang iyong kanin sa sabaw ng ramen." Ngumisi si Cao Cao, at sinabi, "Ikaw, mas malala ka pa sa isang biyenan, kung makapagkuda ka ng kuda, at bakit naman napasama dito, ang pagkain ng ramen?" Bahagyang napakamot ng ulo ang ating bida, at sinabi, "Teka, may iba ka pa ba, na nararamdaman na hindi maganda?" Bahagyang napaisip si Cao Cao, sabay sinabi, Nasa mabuting kalusugan halos lahat, kahit na ang bali-balita na ang mabait na si Wenro, ay nahihirapan sa mga panloob na demonyo." Agad nagulat ang ating bida, sabay sinabi, "Ano, ang tagapayo na si Zon?" Note, demonyo sa puso, isang bagay na gumugulong sa katawan at isipan na humahadlang sa mga pananaw o kalinawan. Pumikit pa si Cao Cao, at sinabi, malamang ay nasa loob ito ng kanyang silid. Agad na humakbang ang ating bida patungo sa silid ni Wenro. Binuksan nito ang pintuan at sinabi, "Matagal na rin, Gerong Zon." Agad nagtaka si Wenro, kung bakit pinuntahan siya ng ating bida, sabay sinabi, "Naku, maharlikang manggagamot." Mabilis na hinawakan ng ating bida ang ibabaw ng pulsuhan ni Wenro, na ipinagtaka naman ito, sabay sinabi, "Ano ang ginagawa mo?" Hinayla ito ng ating bida matapos ay pinaupo ito, na nasa pagitan nila ang lamesa. Hinawakan ng ating bida ang talaan at sinabi, "Kaya ba, nandito ka dahil hindi mapayapa ang isipan mo?" Sinabi ni Wenro, "Ngunit ikaw ang lumapit sa akin, Ginoo." Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Hindi na mahalaga yon kung sino ang unang dumating." Sinabi ni Wenro, "Pasensya na." Sinabi ng ating bida, "Ang mahalaga ay kung ano ang laman ng puso mo, hindi ba?" Tumingin ng seryoso si Wenro, at sinabi, "Pinadala ka ng gobernador, hindi ba?" Matapos ay pumikit ito at bahagyang pinisil ang pagitang ng kanyang mata, sabay sinabi, "Hindi naman ito seryoso, pagod lang ako sa sobrang trabaho, yun lang yun." Bahagyang natigilan ang ating bida, at muling sinabi ni Wenro, "Ang palagian pagod, at ang palagian na pinahihirapan ng mga nakapaloob na demonyo ay hindi magkapareho." Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida at sabay sinabi sa kanyang isipan, "Mga pangunahing kaalaman lang sa counseling ang alam ko, ngunit dahil nagtanong ang kinakapatid ko." Napatingin si Wenro sa kanyang daliri na tila ba ito ay nanginig. Agad itong inunat ng ating bida sabay tumanggi ito, at sinabi, "Hindi na, ayos lang ito." Napailing ang ating bida at sinabi, "Kaya ba,
Ito ang kanyang itinatago ang pagpipilit na mabuksan ang loob ng isang tao, nakakadismaya talaga ito. Tumuon ang ating bida sa hawak na talaan, bahagyang ngumiti, sabay sinabi, kung gayon, dahil pagod ka na at sobra sa trabaho, dapat ko bang irekomenda sa gobyerno na bawasan ang mga dapat mong gawin? Agad nagtaka si Wenro and Pasigon nitong sinabi, ano ba ang sinasabi mo dyan? Muling sinabi ng ating bida, kung gayon ay ilabas mo na rin. Napatungo si Wenro, na tila ba bumuga ng hangin sabay na papikit at sinabi, hindi naman talaga ito malaking bagay, nahihiya akong sabihin pa ng malakas. Matapos ay tumingin ito sa ating bida na walang masabi, napatitig naman ng ating bida, habang hawak ang talaan, upang bigyan ito ng reseta, at sinabi, dapat ko bang dalhin ang gobernador dito? Agad na kinabahan si Wenro, sabay sinabi, hindi na, sasabihin ko na. Kasi, sa tingin ko hindi pa ako nakakapagbawas ng timbang. At ang lahat ay mukhang may naitutulong sa gobernador, ngunit pakiramdam ko wala akong nagawa. Patuloy na isinulat ng ating bida ang mga sinabi ni Wenro, matapos ay ngumiti ito, at sinabi, ikaw ang nagmungkahi ng paggamit ng mga insekto ng palay noong inatake si Tao Chen, at ikaw ang nahikayat kay General Gao, na pasukin ang lungsod, hindi ba? Sa tingin mo ba talaga ay hindi mo nagawa ang parte mo maliban na lang kung ikaw mismo ang makakalusot sa pader na lungsod at puputuling ang ulo ni Tao Chen? Natigilan si Wenro, nang laki ang mata nito at sinabi, magiging katawa-tawa yon. Bahagyang napaisip ang ating bida, sabay sinabi nito sa kanyang isipan, sa ganitong pag-iisip, hindi na nakapagtataka na binubulong niya kung ano pa ang saysay ng pamumuhay tuwing nakakatanggap siya ng mga mag-agarang kahon ng regalo. At sinabi, kung maririnig ka ng ibang tagapayo masasaktan sila, at hindi panahon ng gobernador, upang ipagmalaki ang ranggo ng tagapayo dahil lang sa kulang siya sa tauhan, at malaki ang naitutulong mo sa akin. Natigilan si Wenro, at tila babam ulong ito sa kanyang sarili. Dahil lang sa'yo kaya niya masasabi ang ganito. Nakatawa na lumapit ang ating bida, at sinabi, hindi ko yata naintindihan, maaari mo bang ulitin? Tila naman natauhan si Wenro, sabay itinaas ang kamay upang pigilan na lumapit ang ating bida, sabay sinabi, wala. Ngumiti si Wenro, sabay napakamot ng ulo, at sinabi, ngunit kahit ganito ang pakikipag-usap ko sa iyo medyo gama ng pakiramdam ko, bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, kung gayon ay, natutuwa ako, matapos ay pinagmasdan nito si Wenro, na nakangiti na magkasalikop ang dalawang kamay sa harapan nito. Sabay sinabi sa kanyang isipan, itong lalaking ito, isinara na naman niya ang kanyang puso. Ngumiti si Wenro, sabay na pakamot ng ulo na tila ba ito ay nahiya, at sinabi, gayunpaman, ang pakikipag-usap ko sa iyo ng ganito ay nakakagaan ng loob ko ng kaunti. Bahagyang ngumiti din ang ating bida at sinabi, kung gayon ay masaya ako para sa iyo. Sabay pinagmasdan nito si Wenro, habang ito ay masaya na nakatawa. Sabay sinabi sa kanyang isipan, ang lalaking ito. Isinara na naman niya ang kanyang puso, samantala. Sa tanggapan ng pamahalaan ng Yanzhou, agad sinalubong ni Cao Cao, ang ating bida, at sinabi, naging maayos ba ang naging takbo ng usapan ninyo? Sinabi ng ating bida, ang ginawa ko lang ay makinig. Nagtataka na sinabi ni Cao Cao, hindi ba't ginagamot mo na siya? Sinabi ng ating bida, ang sugat sa puso ay hindi madaling maghilom. At ang pinakamahalaga ay ang madalas mong pakikinig sa kanya, kapatid. Sinabi naman ni Cao Cao, ang ibig bang sabihin noon, ay hindi mo ito magagamot. Sinabi ng ating bida, hindi ito tungkol sa paggamot, tungkol ito sa panglampas dito. Ang magagawa lang ng kahit sino ay ang manatili sa tabi niya. Naparito siya dahil nagtitiwala at sumusunod siya sa iyo. Kaya ikaw ang pinakamahusay na taong mag-aalaga sa kanya. Matapos ay tumawa ito at sabay sinabi, at hindi ikaw yung tipo ng iniwan ng sarili mong mga kababayan, di ba? Agad naman nakaramdam ng yabang sa kanyang sarili si Cao Cao, umakto na ito na tila uubo, at sinabi, ano bang bagay ang sinasabi mo? Sinabi ng ating bida, makinig ka lang, at ipakita mong naintindihan mo, at kapag may mali, sabihin mo sa kanya na mali, iyon lang. Iyan ang sinasabi nilang pinakamahirap na bagay sa mundo, ang pagsasabi ng tapat na katotohanan sa isang tao. Gayunpaman ay ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ang natitira ay nasa iyo na,
alagaan mo ito at ingatan. Bahagyang tumango si Cao Cao, sabay sinabi, gagawin ko. Agad tumalikod ang ating bida, sabay sinabi sa kanyang isipan. Wala na ako magagawa pa. Tumiim ang kanyang mga mata habang papalayo ito kay Cao Cao, at muling sinabi sa kanyang isipan, ano nga ba ang masasabi mo sa isang tao na sarado ang kanyang puso? Pagkalipas ng 6 na araw, sa manor ng pamilyang Hua, naglakad papasok ng tahanan ng ating bida, binuksan nito ang pintuan at sinabi, nakabalik na ako. Lumingon si Xian, sabay sabi, maligayang pagbabalik, mahal ko. Tumingin ang ating bida, sabay sinabi, mukhang masaya ka madam. Nakangiti na namula ang mukha ng kanyang asawa, sabay hawak sa magkabila nitong pisngi, at sinabi, naku po. Ganoon ba ito kaalata? Sinabi ng ating bida, oo, at halatang halata. Agad inilahad ng kanyang asawa ang isang talaan na pumasa ito. Sabay sinabi, kasi, ipinagkaloob ng tanggapan ng county ang permit sa pagtatatag. Agad natuwa ang ating bida, sabay sinabi, napakagandang balita yan. Sabay sinabi sa kanyang isipan, si kuya ang mahistrado, kaya mabilis niya itong naipasa, mukhang may kakaiba. Muling sinabi ng kanyang asawa, at nangako ang kamahalan na susuportahan tayo ng mga butil, upang makapagsimula na tayo agad na mang-alap ng mga tao. Sinabi ng ating bida, nakakagaan ng loob yan, sabay sinabi sa kanyang isipan, dahil alam niya ang personalidad ni Jin Gui, at talagang ginawa niya ang lahat para sa kanya. Matapos ay sinabi nito sa kanyang asawa, nakapagdesisyon ka na ba ng pangalan? Sinabi ni Xian, oo, paano kaya, kung bawiwan, ngumiti ang ating bida at sinabi, isang lugar na nagpoprotekta at nagbibigay ng ginhawa, nais ko ito. Naglakad ng bahagya ang kanyang asawa, sabay hinawi nito ang nakatakip na kumot sa isang piraso tabla na nakasandal sa dingding, sabay inilahad ng patagilid ang kamay nito at sinabi, alam ko na sasabihin mo yan, kaya ipinagawa ko na ang karatula ng maaga. Bulwagan ng proteksyon at ginhawa, napahanga ang ating bida, at sinabi, wow, nakakamangha yan. Sabay sinabi sa isipan, parang puwersahan lang, napapikit si Xian, sabay hawak sa kanyang dibdib, na tila ba dinadama ang kasiyahan na natanggap niyang papuri sa kanyang asawa, at sinabi, ngayon ay maaari na nating protektahan at alisin ang mga batang nawalan ng mga magulang sa digmaan, maging ang mga balo na nawalan ng asawa. Na-touch ang ating bida sa sinabi ng kanyang asawa, sabay sinabi sa kanyang isipan ng nakangiti, napakabait ng puso niya. Kaya napakahirap sabihin sa kanya ang totoo. Pumasok sa kanyang alaala ang isang digmaan kung saan nakakalat ang napakaraming namatay, sabay sinabi sa kanyang isipan, ang nangyari sa ngayon ay simula pa lamang. At daan-daang libo ang namamatay, at ang isang mundong puno ng mga balo at ulila ay halos narito na. Maging ang sinabi ni Zhuge Liang na, ngunit ang pagliligtas ng kahit sa isa pang tao ay hindi lang isang manggagamot ang makakagawa. Agad na tigilan ang ating bida, matapos ay muling sinabi sa kanyang isipan, kapag may sinabi akong hindi naman kailangan, magagalit lang siya ng walang dahilan. Sabay na papikit ito ng madiin, at muling sinabi sa kanyang isipan, sa ngayon kailangan niyang mag-focus sa kung ano ang nasa harapan niya. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ng asawa na puno ng pagmamahal, at sinabi, pinaghirapan mo talagang ihanda ang lahat ng ito mahal, mahusay ka. Namumula na sinabi ni Xian, mahal ko, sabay nagdikit ang kanilang mga noo. Matapos ay sinabi ng ating bida ng pabiro, ngayon ay mas marami na tayong bibig na pakakainin, kaya mas mabuting magtrabaho pa ako ng husto. Sinabi ni Xian, magsisikap din ako, upang makatulong. Nakangiti na sinabi ng ating bida, ayos lang, maraming tao ang maaari tumulong para sa gatas na donasyon. Araw ng bagong taon ng Xingping taon 3, 196 na si. Itinayo ang protektahan, kaginhawaan at pangalagaan. Isang shelter o silungan para sa mga balo at ulila na bukas sa manor ng pamilyang Hua. Note, kawang gawa para sa tulong, pagbibigay ng mga kalakal at tulong sa mga biktima ng kalamidad o mahihirap, sa antas panlipunan o pambansa. Agad silang pinuntahan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Sa parehong taon, sa kalagitnaan ng Enero, inatake ni Cao Cao, ang kaharian ng Chen sa Yuzhou, at natanggap ang pagsuko sa hinirang ni Yuan Shu, na Chancellor ng Chen, na si Yuan Si.
At sa wakas ay pinatahimik ni Cao Cao ang Yuzhou at pinatalsik ang mga puwersa ni Yuan Shu. Sa kaparehong taon, sa unang bahagi ng Marso, nakakuyom ang kamao na nanginginig sa galit na sinabi ni Cao Cao, putik, na si Gongsun na yan, ang ibig kong sabihin ay si Yuan Shu. Nakikipagsabuatan kay Dong Cheng, upang pigilan ako. At muling sumiklab ang galit ni Cao Cao, at ipinadala nito si Hong upang samahan si Emperador Xian, ngunit hinaranggan siya ng pinagsamang puwersa mula kay Yuan Shu at ni Dong Cheng. Habang ang ating bida ay nasa likuran ni Cao Cao, nilalagyan nito ng ating bida ng benda sa ulunan nito. Sabay na sinabi, sandali nga at kumalma ka muna. Habang kuyom pa rin ang kamao ni Cao Cao, at nangigigil nitong sinabi na ang emperador daw ay palipat-lipat ng lugar nang walang kahit maayos na pagkain. Muling sinabi ng ating bida, hoy, kung ayaw mong maamoy ang insenso mula sa likod ng kurtina, maaari bang huminto ka na muna? At ang mga daluyan ng dugo mo, ay baka sumabog at mamamatay ka ng bata. Ano ba ang plano mong gawin kapag nadala mo na dito ang kamahalan? Pakakainin mo ba siya ng maayos sa piging? Bumuga ng hangin si Cao Cao, sabay sinabi, ay nako, ano pa nga ba? Kailangan ko siyang samahan ng ligtas papuntang Luoyang. Bahagyang nagtaka ang ating bida, sabay sinabi, kailangan ba talaga na ikaw, kinakapatid ko? Bahagyang sumulyap si Cao Cao sa ating bida, at sinabi, mayroon akong Zilian, ang pinakamayamang tao sa Yuzhou. Sinabi ng ating bida, salapian ni Zilian, at hindi sayo. Sige na nga, gawin mo ang nais mo, kapatid. Bahagyang natigilan si Cao Cao, nagtataka ito. Napakunot ng noo ang ating bida at bahagyang umiti na tila ba nahahabag, at sinabi, napakaraming tao sa buong bansa ang may kanya-kanyang dahilan kung bakit nais kontrolin ng emperador, at isa ka sa mga taong yon, kaya sigurado akong may mga dahilan ka, at wala ako sa lugar para pigilan ka. At pakiusap lang, siguraduhin mong mas kaunti ang dugong dadaloy. Napatingin muli si Cao Cao sa ating bida na natitigilan ito. Sabay itinaas ng ating bida ang kanyang hintuturo, na tila ba inisa-isa ang mangyayari, sabay sinabi, at kapag sumiklab ang labanan, magugutom at manghihina, habang ginagamot ang mga sugatan, kaya kahit papaano ay matulungan mo ako ng kaunti, at makikita mo yan habang papunta ka, di ba? At si Bawiwan nakakasimula pa lang namin sa pagtulong sa mga ulila at balo, at sa totoo lang, hindi ko akalain na ganito karami ang taong nangangailangan ng tulong, kahit naubos na natin ang kalahating taon na budget sa loob ng 2 buwan, may katuturan pa ba yun? Kaya sana, ay tumulong ka na rin, hindi ko naman talaga mahihiling na iwasan mo ng lubusan ang pagdanak ng dugo, ngunit maaari ba natin itong bawasan kahit papaano? Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi naman ako isang banal na santo, ngunit heto ako at inihahanda ang lahat ng mga medikal na supply, sinusundan ang mga hukbo, upang gamutin ang mga sugatan. Anong klaseng mga kasalanan ba ang nagawa ko sa nakaraan buhay ko? Tila ba nabingi si Cao Cao, sa haba ng sinabi ng ating bida, napayuko ito sabay na papikit at sinabi, oo na, sige na, naiintindihan ko, pakiusap tumahimik ka na lang. Matapos ay sinabi ng ating bida, siya nga pala, kumusta na si Wenro, gumagaling na ba siya? Tila naman may pamitik sa sentido ni Cao Cao, sabay sinabi, nahihirapan siyang magmukhang maliwanag, subalit paminsan-minsan ay nadada pa siya sa kadiliman ng kalooban. Sinabi ng ating bida, naku, napakahirap naman ng ganyan. Walang kasiguraduhan na sinabi ni Cao Cao, gagaling din siya. Sabay pasok sa kanyang isipan nung huli silang nag-usap ni Wenro, Panginoon ko, alang-alang sa dakilang layunin, kailangan mong marinig ang plano ko, dahil ikaw, ang Panginoon ko. Kuning ang emperador o kaya naman ay, tila nainip sa kasagutan ang ating bida, tinapak nito sa balikat si Cao Cao, sabay sinabi, kapatid. Tila naman nagising sa malalim na pag-iisip si Cao Cao. Agad umupo ang ating bida sabay sinabi kay Cao Cao, bigla ka kasi tumahimik dyan, akala ko kasi masyadong mahigpit ang pagkakatali ng benda at naputol ang daloy ng dugo. Agad nagkaila si Cao Cao, at sinabi, pasensya na, nawala ako sa aking sarili sandali. Matapos ay sinabi muli, Wenwa, may nais sana akong itanong sa'yo, nagtataka na napatingin ang ating bida, sabay sinabi, sige lang, ano ba yun? Sinabi ni Cao Cao, palagay ko ay, kung sakali,
kung ikaw ang kukuha sa emperador sa ilalim ng iyong pangangalaga, agad nagtaka ang ating bida, at muling sinabi ni Cao Cao, ano ang gagawin mo? Sabay ng laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat, tila ba kidlat na pumasok sa kanyang sentido ang sinabi ni Cao Cao. Sinabi ni Cao Cao, sa palagay ko, ngunit ito ay isang puro na haka-haka lamang, at kung sakali, at ikaw naman ang kumuha sa emperador na nasa ilalim ito ng iyong pangangalaga, paano, at ano ang gagawin mo? Tila ba kidlat na tumusok ito sa sentido ng ating bida, ang sinabi ni Cao Cao, nang laki ang mata nito, na tila ba matagal itong natigilan. Matapos makapag-isip ay humalukip-kip ito at sinabi, hindi ko naman talaga naisip yan dati. Bueno, ang dami na niyang pinagdaanan, kaya nais ko munang maibalik sa dati ang kalusugan niya, at pakainin siya ng maayos at hayaang magpahinga. Tahimik na nakinig si Cao Cao, at sinabi, at pagkatapos. Inilagay ng ating bida ang kamay sa ilalim ng chin, at sinabi, marahil ay kailangan ko siyang samahan pabalik sa Luoyang, at kung tutuusin, pinagdaanan na niya ang lahat ng paghihirap sa pagtakas mula sa Shangan, napapikit pa ito, sabay sinabi, yun lamang. Tipid nang umisi si Cao Cao, sabay sinabi, wala ba talagang ambisyon ang laman ng isipan mo? Pakakainin ko siya, bibigyan ng matutulugan, at ihahatid pa uwi, ano pa ba ang kailangan mo sa akin? Humalukip-kip ito at tumingin sa ibang direksyon at muling sinabi, at kung hihingi siya ng tulong, pag-isipan ko, ngunit wala namang dahilan para tulungan ko na lang siya ng walang dahilan. Isipin ko pa lang ay nakakapagod na, sinabi ni Cao Cao, ang tanga mo naman, hindi siya isang matanda na kapitbahay lamang, isa siyang emperador. Sinabi ng ating bida, ngunit kung susubukan niya na magbuhos ng walang kabuluhang dugo. Sabay tumingin kay Cao Cao, nakunot ang noo, at muling sinabi, pipigilan ko siya gamit ang lahat ng meron ako. Natigagal si Cao Cao, tila ba nakaramdam ito ng kaba, sabay sinabi, kahit nasa harapan ka ng sinumpaan mong kapatid, ay hayagan mong sinasabi na lalabanan mo ito, ang langit ay mapanganib, sinasabi ko lang ito sayo. Nagkibit balikat ang ating bida, na tila ba binaliwala ang kanyang sinabi, isiningyas ang dalawang kamay, sabay sinabi, naku, teka nga, ang buong ideya na hayagan kong ihahatid ng emperador ay ketawa-tawa na nga, ano ba yan? Nagrereklamo lang naman ako, naglalabas lang ba ng sama ng loob? O akala mo ba pananatilihin ko ang emperador sa tabi ko at ibibigay ang lahat ng aking makakaya tulad ni Dong Zhuo? Sinabi ni Cao Cao, isipin pa lang ay mahirap talaga. Muling sinabi ng ating bida, at kung sino man ang may hawak sa emperador ay susubukan gamitin siya, tulad ni na Dong Zhuo, Li Ju, at Guo Si, at ang pagkakaiba lang ay antas. Ngunit hindi ako isang Panginoon, at hindi ako ang taong nagbabalak ng kahit ano, na nangangailangan ng paglapit sa emperador. Agad na tumilim ang mata ni Cao Cao. Matapos ay ngumiti ng maaliwalas ang ating bida sabay sinabi, kaya huwag mo akong subukan, kapatid, gawin mo lang ang nais mo. Matapos ay inis na sinabi kay Cao Cao, at huwag mong kalimutang na bawasan ang pagdanak ng dugo. Agad na sumenyas ng pagtanggi si Cao Cao, sabay sinabi, oo, narinig kita, nung una pa lamang. Agad na ngumiti ang ating bida sabay sinabi, tapos na ang paggamot ko. Kaya aalis na muna ako. Sinabi ni Cao Cao, sige na, hindi dapat nakaupo lang dito ang isang abala na tao na tulad mo, sige na umalis ka na agad. Agad na kumilos ang ating bida, nang nasa kalagitnaan nito ng paglalakad tumingin ito kay Cao Cao, at kumaway, sabay sinabi, mag-iingat ka ngayon. Natigilan si Cao Cao, sabay sinabi sa kanyang isipan, talagang napagod ako. Ano pa ba ang mas nakakatakot kaysa sa isang makapangyarihang tao? Sabay lumiko ito sa ibang direksyon at nagpatuloy sa paglalakad sa isang pasilyo. Nang marating niya ang isang silid, agad binuksan nito ang pintuan ng silid. Napatingin sa kanya si Wenro, nilagpasan niya ito nang pumasok siya sa loob ng silid, at sinabi, Wenro. Agad na yumuko si Wenro, at sinabi, ano po yun, Panginoon ko? Sinabi ni Cao Cao, ituloy ang plano. Nakayuko na sinabi ni Wenro, gaya po ng inuutos ninyo. Matapos ay lihim itong ngumisi, samantala sa orphanage na itinatag ng asawa ng ating bida. Habang nakaupo ang ating bida, kasalukuyan masayang naghahabulan ang mga bata, maririnig ang masayang tawanan ng mga ito.
Napangiti ang ating bida sa masayang habulan ng mga bata, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Naku, napakaabala naman, ang cute-cute naman nila." Nadapa ang isang bata, habang tumatakbo, napasigaw ito, agad na tumayo ang ating bida, upang saklalahan sana ito, sabay sinabi sa kanyang isipan, "Naku po." Nagmadali itong tumakbo palapit sa bata, at sinabi, "Ayos ka lang ba?" Ngunit bago pa makalapit ang ating bida sa bata, ay agad itong tumayo upang humabol sa mga kalaro at pasigaw na sinabi, "Patay ka, kapag nahuli kita." Napangiti ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, nakakatakot ang mga batang ito, ang kanilang stamina ba o ang bilis ng kanilang paggaling. Napatingin siyang muli sa mga batang puno ng saya habang naglalaro. Mula sa kanyang likuran, lumapit si Bian-a, at sinabi, "Master, abala ka ba ngayon?" Bahagyang napalingon ang ating bida at sinabi, Ayos lang naman." Agad na tigilan ito, nang makita niya si Bian-a, na puno ng mga bata sa likod sa braso at sa baywan, lumuluha na sinabi, "Kung hindi po kayo abala, maaari niyo po ba akong tulungan kahit kaunti?" Sinabi ng ating bida, "Ikaw ang hindi pa nag-aasawa, pagkatapos ay kailangan mong gawin ang ganitong bagay habang wala ka pang asawa at magpanggap na magulang ng mga bata." Lumuluha na sinabi ni Bian-a, "Iligtas mo po ako, babalik na naman po sila na may sugat sa loob lamang po ng kalahating araw, at saka bakit po nila nakukuha ang bawat maliliit na sakit sa ilalim ng araw?" At ang mga batang lalaki ay nanakbo na parang mga asong ligaw kung hindi mo mahahawakan ng mahigpit ang kanilang mga kamay. Napahikab ang ating bida at sabay na sinabi, gayon ba, kahit na ginugol ko ang bomb maghapon kahapon sa paggagamot sa mga batang ito, ganyan ba talaga sila karaming? Lumuluha pa rin na sinabi ni Bian-a, "Ganyang ba karaming ang mga tanong mo?" Napatingin ang direksyon nila sa mga batang naglalaro, umaakyat at tumatalon ito. Muling sinabi ni Bian-a, "Para po silang pumapasok bilang mga karagdagang sundalo sa larangan ng digmaan." Natigilan ang ating bida, sabay sinabi, "Minamaliit ko yata ang mga batang ito." Agad lumapit ang ating bida upang makipaglaro, tinupi nito ang kanyang manggas ng damit, at nakangiti nitong sinabi, "Mga bata, hali kayo, magsipila tayong lahat." Nakatawa na tumugon ang mga bata at pasigaw na sinabi nito, "Opo, Ginoong Manggagamot." Naupo siya sa harapan at pinapila ang mga bata ng sunod-sunod at isa-isa itong kinausap. Habang nakaupo ang isang bata sa kanyang harapan, sinabi nito, "Ikaw naman, saan parte ba ng katawan ang masakit sa iyo ngayon? Bakit ba ang dami sa kanila ang nagkaroon ng sipon?" Maya-maya pa ay isa-isa itong ginamot, nilagyan niya ng benda ang kamay ng bata, at habang ginagamot niya ito, napangiti ito at sinabi sa kanyang isipan, "Mabuti at walang malubhang sakit, karamihan ay mga gasgas at pasa lamang." Hay, ganyan talaga sa ganitong edad. Matapos gamutin, yumuko ang bata at sinabi, "Salamat po." Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Yun susunod naman." Lumapit ang sumunod na bata, hawak nito ang kanang balikat at sinabi, "Ako po, masakit po ang balikat ko." Napatingin ang ating bida sa bata, nagtataka na sinabi sa kanyang isipan, "Hindi ko yata kilala ang batang ito, baguhan ba ito?" Umangat ang kamay ng ating bida, upang suriin ang balikat nito, sabay sinabi, "Tingnan nga natin, paano ba nasaktan ang balikat mo?" Napasigaw sa sakit ang bata, agad niyang pinairal ang kanyang clairvoyance, agad lumiwanag ito sabay lumabas ang X-ray vision. Agad na natigilan ito, "Teka, isang dislocation?" Namimilipit na napadaing ito at impit na lumuha ang bata. Tumagos ang kanyang X-ray vision sa balikat ng buto ng bata, sabay sinabi niya sa kanyang isipan, "Sigurado akong anterior dislocation ito, ngunit paano ba ito nangyari?" Sinabi ng ating bida, "Medyo umusli ang balikat mo, kapag naibalik ko na ang kasukasuan nito, magiging maayos ka na." Lumuluha na sinabi ng bata habang hawak ang parte ng balikat na masakit, "Sige po." Ipinailalim ng ating bida ang kanyang kamay sa may kilikili ng bata at muling sinabi, "Medyo masakit lang ito ng kaunti, kaya huwag kang magpapanik, matatapos ito sa oras na kakailanganin, tapos ay huminga ka ng malalim." Biglang diniinan ng ating bida ang braso ng bata. Napasigaw ito sa sakit, sinabi ng ating bida, "Ayan na." Matapos ay bahagyang hinila at ginalaw-galaw nito ang braso ng bata at sinabi,
Sige, sisiguraduhin kong maibalik ito ng maayos. Muling ginalaw-galaw nito ang braso hanggang may mock-up ito, at sinabi sa kanyang isipan, teka nga. Bakit ganito ang hitsura ng kanyang siko, nabali ba ito? Sabay pinairal muli ang kanyang clairvoyance, nakita niya na tila bali ang siko nito, at muling sinabi sa kanyang isipan, radial head subluxation. Note, isang bahagyang dislocation kung saan ang buto sa bisig ay bahagyang dumudula sa dulo. Napatingin ang ating bida sa pasa na nasa kamay ng bata. Nagtaka ito, at sinabi, nakipag-away ka ba sa isang kaibigan? Nagtataka na natitigilan ang bata, na hindi alam kung paano uumpisahan ang kanyang sasabihin. Nasulyapan ng ating bida ang pasa sa may leeg ng bata, sinabi ng bata, opo, medyo po, pinairal ng ating bida ang kanyang clairvoyance, at sinabi, ganoon ba? Napatingin ang bata nakaramdam ito ng takot at kaba sa kanyang murang isipan, muling sinabi ng ating bida, ngunit sa tingin ko, parang hindi naman ganoon.